Sinabi po ng Panginoong Yesus sa John 8:32, "You will know the truth, and the truth will set you free." So the greatest experience is to know the truth, and the outcome of that experience is freedom. Slavery, imprisonment is the opposite of freedom in Christ. Ang mga anak po ng Panginoon ay marapat na maging malaya, hindi sila nakagapos, hindi nakakulong. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagitan natin, how to live in freedom. Paano ba mabubuhay ng may kalayaan? Aming Ama sa Langit, Diyos na lumikha sa aming lahat, turuan niyo po kami na matuto sa sandaling ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami. Gawin niyo kaming karapat-dapat tumanggap na yung mga pagtutuwid, pagpapalakas, pagpapala, at pagpapaliwanag. We surrender our hearts to you, O God. May your will be done in our lives. Protect us from lies and falsehood, from deception. Protect us even from our own weaknesses. Ililigtas mo kami sa gawa ng mga masasamang tao at masasamang espiritu, O Diyos. At sa iyong pag-iingat sa amin sa sandaling ito, nawa ay inyo ring pag-ingatan ang mga mahal namin sa buhay na di namin kasama ngayon. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na daluyan ng inyong pagpapala. Ngunit kayo ang maging tunay na tagapagsalita. We ask you, Father, to lead us unto greater knowledge of you and unto more and more freedom. We ask you confidently as we ask in the name of Jesus our Lord, your Son. Amen. How to live in freedom. Marami pong tao nakakalungkot, buong buhay na lang, hindi na nakalaya. O kaya halos matatapos na ang buhay dito sa lupa bago nakaranas na lumaya ang isip, lumaya ang katawan, lumaya ang emosyon. Isaiah 61:1, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners." At ito po ang isang prophetic statement na gagawin ng Diyos para sa tao, na ang tao ay palalayain mula sa kanyang mga pagkakagapos, mula sa dilim, mula sa pagkakatali. Luke 4:18, Jesus quoting Isaiah, "He has sent me to proclaim freedom for the prisoners." Yan daw ang isang pangunahing dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay isinugo upang siya ay magturo sa mga bilanggo na mga ito ay makalaya. 2 Corinthians 3:17, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Ito daw po ang isang pamantayan na nandun ang Espiritu ng Diyos, may laya ang mga tao, may kalayaan. Malaya silang maging mabuti, gumawa ng tama. Kaya pag sinasabi natin napaka-spirit-filled ng activity o nandun ang presensya ng banal na Espiritu, dapat kasama nating inaasahan na nandun kalayaan. Kalayaan ng emosyon, kalayaan ng puso, kalayaan ng tao, hindi yung pigil na pigil, gapos na gapos, taling-tali, hindi yan ang ibinibigay ng Espiritu ng Diyos. How to live in freedom? How can people live in freedom? Maraming uri po ng pagkakabilanggo, pagkakatali ang mga tao. Paano talaga magiging malaya? Unang-una, be free from debt. Yung taong walang utang, malaya. Yung taong maraming utang, nababawasan ang kanyang kalayaan. Kahit hindi nakakatawa yung joke ng nagpautang, tatawa siya kasi may utang siya eh. Kahit ayaw niyang magsabi ng happy birthday, kakanta-kanta siya ng happy birthday kasi may utang siya. Kahit na ayaw niyang gawin ng isang bagay, gagawin niya kasi nga siya ay nakatali sa utang. Kung gusto natin na maging malaya, iwasan ang pag-utang. Proverbs 22:7, "The borrower is servant to the lender." Wala nang makakareklamo pa na patotohanan nito sapagkat ang Biblia mismo ang nagsasabi, ang nanghihiram ay nagiging alipin ng nagpapahiram. So as much as possible, do not borrow. When you cannot help it, pay as soon as possible. Habang hindi ka nagbabayad, umiiwas ka. Habang hindi ka nagbabayad, medyo nakayuko ka ng konti. Ang hina-hina ng boses mo kasi marami kang utang. Bihira na yung marami ng utang, malakas pang tumawa, malakas pa ang boses, yun ay may kasama ng palabas. No? Kadalasan kiming-kimi ka, tiklo pang yung pakpak, basa lahat ang balahibo mo para kang basang sisiw pag meron kang utang. Romans 13:8, "Let no debt remain outstanding."
Kaya inuuna, pag nagkakapera tayo, nagbabayad agad ng utang, hindi yung kung ano-anong panghihinayangan mo. Ba't ang mga tao, pag may pambayad na, nanghihinayag na magbayad? Pagkatapos, iwas ng iwas, tago ng tago. Hindi yan ang ibig sabihin ng kalayaan. Another way to live in freedom is to be industrious, earn your needs. Kailangan ng tao yung masipag, kitain natin ang ating mga kakainin, kitain natin ang ating mga gagamitin sa buhay. Alam nga naman, ang dami-dami mong gusto sa buhay, tas wala ka namang kinikita. Ang dami-dami mong luho, tas hindi ka naman sapat na nagkakaroon ng income. Proverbs 12:24, diligent hands will rule, but laziness ends in slave labor. Pagka daw masipag ang kamay, ang masipag na kamay na ito magtrabaho, ito rin ang magiging Panginoon, magiging pinuno. Pero ang mga tamad, ang kakawakasan nila, sila yung magiging mga alipin. Kung minsan, lalo sa ibang bansa, inggit na inggit yung mga ibang lahi. Sa ibang lahi, parehong nationality, dahil mas mayaman yung lahi A kaysa lahi B. Pero nakikita naman natin, masipag naman talaga yung lahi A. Bakit naman naiinggit pa yung lahi B? Ang tatamad naman nila. So kailangan ng tao masipag. Be financially independent. Be financially self-sufficient. Pagka ang kinakain mo, ginagamit mo sa buhay, sinusuot mo sa iyong katawan, ay kinikita mo, walang maaaring magpalikunan yung leeg kung saan o kaya magpaharap sa iyo, magpatalikod sa iyo kahit saan. Nobody can turn your head to face at any direction that this person wishes that you face when you are independent. Kaya kung tayo naman halimbawa ay mga bata pa, mga estudyante, di siyempre naturally nagkakaroon ng certain form of dependence, dalian ng pag-aaral at nang makatapos na para ka maging independent. Hindi para magmalaki o kaya ay mag-yumabang sa mga tumulong sa iyo, kundi para hindi ka na nangangailangan dahil lagi nang susunod-sunod. At ngayon, kung sumasama ka na lang, dahil gusto mo talaga, hindi dahil napipilitan ka. Earn your needs. It's very important. Ang lahat naman ng tao ay dumadaan sa panahon siya ay malakas, siya ay mayroong pagkakataon, at hindi naman lahat ng panahon ay malakas ka at may pagkakataon, pero yung batting average ng tao ang mahalaga. Dumarating sa buhay yung wala kang trabaho, wala kang kita, talagang umaasa ka sa tulong ng iba, pero hindi naman dapat panghabang panahon na ganun ang buhay ng tao para siya ay makalaya naman. Another way to live in freedom is to be strong. Hebrews 12:2, strengthen your feeble arms and weak knees. And to apply to our topic now, palakasin mo, hindi lang yung katawan, kundi yung kakayahan mo na makapamuhay nang hindi umaasa sa iba. Weakness attracts aggression. Kaya ang sinasabi ng iba na pupunta sa war, it's the only way daw to have peace is to go to war. Sabi ng iba, the only way to have peace in the world is for some nations to be very, very strong. Those very fully armed nations justify their armament because they say if we are weak, nobody will respect us, they will conquer us. And then they will become the bullies of the world pagka wala daw magkakontra dyan. Weakness attracts occupation and subjugation. Kaya ang Pilipinas, lagi nalang pinagnanasaan at pinag-aagaw-agaw ng maraming mga bansa sa ating kasaysayan na yay totoo, sapagkat mahina ang bansa. Watak-watak, gulo-gulo, kanya-kanya, napakadaling sakupin. Pag mahina ang isang tao, parang sinasabi niya sa iba, halika, ako'y sakupin mo. It's important to be strong. Another way to live in freedom is be informed. Be knowledgeable, be wise. 1 Thessalonians 4:13, we do not want you to be ignorant. Kailangan ang isang tao hindi mangmang, sapagkat ang mangmang ay nagaanyaya ng pang-api. Ang mga mangmang ay nangaanyaya ng pagsasamantala ng mga marurunong. Kaya tinuturuan ang ating mga anak na maging marunong para hindi sila maging api-apihan ng iba. Tinuturuan natin silang maging magalang para kung piliin nilang maging magalang ay pwede, pero dapat kung piliin nilang hindi magalang dahil hindi dapat igalang itong taong kaharap nila at sila inaapit kinakawawa, dapat may choice silang hindi maging magalang. Hindi yung pinalaki mo sa kamangmangan, pinalaki mo sa inferiority complex, pinalaki mo sa kababaang loob na lang, inaapi na ng iba, tinatapakan na ay tahimik na lamang na umiiyak sa isang sulok. Nagiging api. Hindi siya nagkakaroon ng kalayaan. Dapat alam ng mga tao ang kanilang mga karapatan. At alam niyo po yung mga napakalaking pang-aalipin. Nasa isa halimbawa kayong magandang lugar, tapos may nakita ka ang ganda-gandang silya sa lobby ng isang hotel. Kung mangmang ka, halika upo tayo doon. Sabi ng mamang, wag na, baka may bayad.
Kasi hindi mo alam na libre naman yon sa mga nandun sa lobby ng hotel na yon. Pagka merong magandang restaurant, kain tayo doon, baka mahal. Kasi nakita mo lang na medyo maganda yung loob. Meron pong isang restaurant dito sa EDSA, na dating air condition, ang ganda-ganda, ayaw pasukin ng tao, nilalangaw. Tinanggal nila yung air conditioning, hinayaan nila pumasok lahat ang init at alikabok, ang daming kumain. Pero ganun din ang presyo, hindi na iba. Kasi yung iba, pag maganda na yung lugar, iniisip nila, hindi tayo bagay dyan, wag na lang. Ito ang mangmang na isip. Ito ang isip ng mga may inferiority complex. Oras na maganda, masarap, kaibig-ibig, iniisip nila hindi tayo bagay dyan. Baka bawal, baka tayo mapagalitan, wag na lang. Kaya naaalipin, wala namang tali, nagdadala ng tali, itali niyo po ako. Kaya ang tao dapat natututo, tinuturuan. Napakalaking magpalimit o magpaliit ng mundo ng isang tao, yung kamangmangan. Dahil hindi niya alam, natatakot siya, will play safe, will recede to a very small shadow where he feels comfortable. Ang trabaho pa naman ng salita ng Diyos, tanggalin ang kamangmangan ng tao at turuan siya na siya ay may dangal, siya ay nilikha sa imahe ng Diyos. Kawangi siya ng Diyos, hindi siya dapat na ganun-ganun lang na parang hanip. Matthew 10:16, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. So kailangan marunong ka, as wise as a serpent. At yan ay tinuturo ng Panginoon sa kanyang mismong mga tagasunod. Kailangan ng tao ay maalam. Bakit? Because ignorance attracts abuse. Nakikita nyo ang mga empleyadong hindi alam ang kanilang mga karapatan, naaabuso. Nakikita nyo ang mga kababaihan na hindi alam ang kanilang mga karapatan, naaabuso. Ganon din ang mga bata. Lahat ng mga merong tinataglay na kahinaan sa lipunan, dapat alam nila. They should be informed. Another way to live in freedom is to be discerning concerning religion, concerning religious restrictions. Napakarami pong ibinagbabawal ng mga relihiyon, iba't ibang anyo, pangalan, brand ng relihiyon, pero pare-pareho yan na napakaraming ibinagbabawal. Kaya ang pinakamalaking nagtatanggal ng laya ng tao sa mundo, bukod sa batas ng gobyerno, ang mga kaugalian at itinuturo ng relihiyon. So be discerning concerning religious subscription. Be discerning in religious followership. Kasi hindi lahat ng ipinagbabawal ng relihiyon ay ipinagbabawal nga ng Diyos. Be discerning in your religious involvement and membership. Bakit? Because even scriptural teaching is seldom just a point. It can be a line or a phrase. Ano bang ating tinutukoy? Pag kayo ay sobrang nahumaling sa isang religious thought, isang religious group, isang religious philosophy or doctrine, ang ituturo nila ang katotohanan, isa lang tuldok. Ito ang katotohanan. Sa labas nito, mali na lahat. Kaya dapat nandun ka sa katotohanan na yon. Pero ayon po sa ating napakatagal ng pag-aaral ng Biblia at pag-observe sa napakaraming nag-aaral din at sumusunod din, kadalasan ang katotohanan ay hindi lang isang tuldok. Kung minsan ay 3 sunod-sunod na tuldok, kahit alang napili mo dun sa 3, tama ka. Kung minsan ay 4, 5 tuldok, marami, mahaba-haba, 15 tuldok. Pare-pareho pala na tama lang, iba-iba lang ng pananaw at iba-iba ng hilig ka na sundan, pero hindi ka naman lumabas sa Biblia kahit sumunod ka ron. A case in point, sa baptism na lang. Kung gusto niya talaga ng immersion, napakaraming verses na malinaw na immersion. Pero yung mga naniniwala sa sprinkling, hindi rin sila mauubusan ng verse na magpapatunay na pwede yon. Yung naniniwala sa pouring, hindi sila mauubusan ng verse na nagpapatunay. So anong conclusion? Hindi lang isang form. Ang mahalaga yung espiritu mo, naintindihan mong kahulugan nun, at kung anong form yung bagay sa'yo, yung kaya mo sa pagkakataon at limitasyon ng iyong katotohanan sa sandaling iyon, edi yun ang iyong gawin. Ngayon, to play safe, at kaya mo naman, meron naman maraming tubig, di ilubog mo ng buong katawan mo para wala ng kulang. Total, mababasa ka na rin lang. No? Pero hindi mo naman dapat lait-laitin yung nawisik-wisikan lamang. No? Dahil meron ding verse na pinanghahawakan yan. Yung mga, ang gusto ganito lang ang ugali ng mga babae at kilo sa church, may verse na hahawakan yan. Meron namang nasabing, mas maraming pwedeng gawin ng mga babae sa church, may verse ding hahawakan. Bakit mo ngayon pagsasabungin ng mga verses? Pareho lang naman na meron. Sasabihin mo, parehong pwedeng gawin kasi parehong may reference. Ngayon, paano tayo pipili kung alin ang gagawin? Di ko ano yung mas mabuti sa atin, mas mainam, mas bagay, mas hiyang, di yun ang sundin natin. Total, parehong may verse din. And this is what we mean, freedom. Hindi ka masyadong limitado.
Maraming mga tao naglalakad sa kalye, doon lang tumutungtong sa puting guhit sa gitna. Ang lapad-lapad ng kalsada, doon lamang sila sa puting guhit dumadaan. Bakit? Kasi yun lang ang sinasabi ng religious group nila na pwede, lahat hindi na pwede. Ang liit-liit tuloy ng mga mundo nila. It is mostly a business of interpretation, application, and emphasis. You know, religious groups have to sell. They have to appeal to certain types of people. So they have to have a very specific specialty that they would like to say, this is what makes us different. This is the reason why you should go to us and not to the others. But this is not the age of information, the age of reason, the age of knowledge. Hindi na nasosolo ng mga nagseseminaryo ang karunungan. Buksan mo lang ang computer, makukuha mo na lahat ng mga karunungan. Ang mga binabasa din nila ay mababasa mo rin. Ang maraming paliwanag ay makikita mo rin. Dapat ang tao nagsasaliksik. Sinasabi mo rin, bakit ba ipinagbabawal ng aming church ito? Talaga bang ito'y dapat ipagbawal o nakaugalian na lang? Parang yung isang babae na tuwing nagbe-bake siya ng pata, binabali niya yung buto. Ang hirap baliin ng buto ng pata. Bali siya ng bali. Minsan may nagtanong sa kanya, bakit mo ba binabali yung pata? Ang hirap-hirap baliin yan. Sabi niya, alam mo, lumaki kasi ako, yung nanay ko, binabali niya yan pagka nagbe-bake siya. Bakit binabali ng nanay mo? Di ko alam. Talagang binabali lang niya, so sinusundan ko na lang yung nakagawian. Salamat na lang at buhay pa yung nanay. Natanong-tanong, bakit niyo po binabali ang buto ng pata na inyong ibinibake? Sabi, kasi ang liit-liit ng oven namin. Yun naman pala yung dahilan. Itong anak, ang laki-laki na ng oven, binabali pa rin yung pata. Kasi sumusunod lang siya sa kaugalian. Hindi naman pala kailangan sundan yun. Kahit sa mga Kristiyano, mga kapatid, ang daming kaugalian ng church na gusto mong tanongin, bakit ba ganun? Bakit ba ganyan? Hindi kasalanan sa Diyos magtanong. Sa pagsasabi nga ng Diyos, come, let us reason together. Alam niyo yung mga marurunong, hindi natatakot matanong. Ang natatakot matanong, yung wala maisagot. Kaya yung mga matatanda na walang maisagot, nagtanong ang bata, paano po ganyan? Bakit yan? Paglaki mo, malalaman mo rin. Yun ang sagot. Kasi hindi nila masagot no? O kaya, tanong ka ng tanong, alis dyan. Kasi natatakot silang mabunyag na hindi nila kaya sagutin. Pero kung ang dami mong isasagot, tuwang-tuwa ka nga, may nagtatanong. No? Kaya ang Diyos hindi nagagalit na natatanong. Basta ang pagtatanong hindi rebellious, kundi naghahanap ka talaga ng sagot. Dapat ang tao, pati ang kanyang mga religious tradition, nire-review niya. Dahil baka siya nakukulong, napipiit, nababawasan ng kasiyahan sa buhay na hindi naman kalooban ng Diyos at wala namang kabagay-bagay para paghirapan. And within the scripturally so-called correct and acceptable, choose where you want to be. Choose where you can be most free. Pag nakita nyo, ito naman palang verse na ito, nagsasabing pwedeng ganon. Pero may verse na nagsasabing ganon, kabaligtaran yung pwede. Ibig sabihin, hindi yung isa mali, hindi isa tama. Parehong tama yan. So, paano ka na ngayon pipili? Di ko ano yung mas nakakabuti sa'yo. Masama bang mapabuti ka? Masama bang guminhawa ka? Masama ba na dumali-dali ang iyong pananalig? So, kung ano yung hiyang, basta't meron ka pa rin tinutungtungan at pinagbabasihan at hindi mo naman talaga binaloktot para lamang masunod mo ang iyong kagustuhan. You should choose even the religious community in which you will live and thrive. Sa dami ngayon ng choices ng tao, napakalaki ngayon na kaginhawahan. Na humahanap ka, saan ba church ko gusto talaga maglumago? Sa church ba na Silent Night ang kanta o yung Joy to the World? Sa church ba na ang ganito ang kasuotan o ganon? Sa church ba na ganito ang emphasis o ganon? Kasi lahat naman yan tumatawag sa isang Diyos. Lahat yan ay nakabase sa Biblia. So ngayon, ang pamantayan mo na, saan ka ba hiyang? Saan maluwag-luwag ang iyong dibdib? Sapagkat ang gusto ng Diyos sa tao, nandun siya sa hiyang, nandun siya sa maluwag ang kanyang kalooban. Nakita niyo ang mga halaman, pati yung mga halaman ay kani-kanya nang tinaglalagyan. Ang mga orchid doon sa medyo nakalilim kasi maiinitan sila, mamamatay. Yung mga lumot na doon sa mga basa at madilim. Yung mga cactus nasa sandy soil at doon sa mainit na mainit. Bougainvilleas and other flowering plants should be in the sun. So kanya-kanyang lugar, ganon din ang mga anak ng Diyos. Sapagkat nilikha niya tayong iba-iba, unique ang bawat isa, hanapin mo kung sa kahiyang. Ganon din sa iyong religious community. Meron naman kasi dahil iba ang iyong disposition, iba talaga ang karakter mo, ang magiging tingin mo na ngayon sa religious community ito, nananakal, nanggagapos, napapaliit ang mundo mo, pero meron namang tuwang-tuwa doon sa lugar na yon kasi ganon ang gusto nila. So hanapin mo dapat kung saan ka hiyang. Iba-iba kasi yan kahit iisa ang Biblia.
At hindi naman yung isa, kung muna pa iba, masama na siya. Siyempre, masama siya sa point of view nitong kabila dahil nagko-contest sila. Pero kung sinasabi mo, paano ko tatawaging masama ang isang pananalig na may tinutuntungan din naman na turo ng Diyos at salita ng Diyos? So the truth is not always just a point. Sometimes it is a phrase, sometimes it is a line. And no matter what point on that line you stand, you are still standing on the truth. Ilan sa mga halimbawa po ng mga pagbabawal, pagtatali na nasa Biblia mismo. 1 Timothy 4:3. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. So sa 1 Timothy may tinutukoy sila na ilang mga tao na nagtuturo naman na ito hindi mo pwedeng kainin, ito pwede mong kainin, bawal na mag-asawa, wala mag-aasawa, masama yan. So nakikita nyo po na ito'y pinabubulaanan ng 1 Timothy 4:3. However, there were people who were teaching it. Kawawa naman kayo kung doon kayo napasama sa grupo na yon. At yan ang nararamdaman ko minsan pag nakakakita ako ng mga karatula ng iba't ibang mga religious groups. Madalas po kasi inyong lingkod, naglalakbay sa mga lalawigan. Natutuwa ako, ay salamat, merong Christian church dito. Pero kung minsan may kahalo ring lungkot. Kasi yung church doon sa bayan na yun, sobrang higpit. Bawal sumaya. No? Kasi mabuti nakarating dito ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, pero kawawa naman sa dinami-rami ng uri ng churches, ito pa ang dumapo dito. So sigurado ang mga tao dito marirestrict, liliit ang mundo nila, at magiging self-righteous, tuturuan sila ng separatism, tayo lang ang tama, lumayo kayo sa iba. Nahabag ako, at the same time, natutuwa rin dahil Biblia din naman yung nakarating sa kanila. Colossians 2:21-23, do not handle, do not taste, do not touch. These are all destined to perish with use because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Here in the book of Colossians, ano po naman ang tinutukoy? Yung maraming mga turo din ng iba. Huwag kang hihipon yan, huwag kang hihipon ito, huwag kang malang titikim ng ganyang mga bagay. Sabi na ko, nonsense. Pinapaliit lang niya ng mundo mo, mukhang banal yan, mukhang tama, pero wala naman talaga yung halaga, kasi hindi naman talaga niyan masusupil yung mga masasamang ugali ng tao. Pipilitin mo lang mga taong maging hipokrito, itago ang mga katotohanan tungkol sa kanilang sarili, hindi ibunyag ang kanilang mga kahinaan at mga bisyo, tuloy hindi magagamot. Kasi pag sobrang higpit naman, ang nangyayari, ang mga tao nagpapanggap, nagbabalat kayo para patuloy silang maging katanggap-tanggap. Hindi lumalabas ang katotohanan, tinatakpan ng sugat, hindi nalilinis o napapagaling. Sa Colossians 2:6, ibang uri naman ng mga gulo sa loob mismo ng iglesia ang pinag-uusapan. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. So yung iba, huy, Sabbath ngayon, ba't hindi ka nagsasabath? Ganyan, dinajudge ka. O bakit ka nag-celebrate pa ng mga ganyan-ganyan? Hindi ka na dapat nagaganyan. O bakit ka kumakain yan? Ba't ka umiinom nito? Sabi nyo, hayaan nyo nga sila. Huwag nyo silang hayaan na silang naguhog sa inyo. Ang mahalaga, ang inyong budhi ay malinis. At ang ginagawa nyo, alam nyo, wala kayong nilalabag na salita ng Diyos. Don't let the traditions, the tastes of others be imposed upon you. Especially religious restrictions on diet. Sabi ganoon. Lahat tayo nananagot sa Diyos. Kung ayaw mo nilang kumain, di hayaan mo sila. Pero hayaan mo sila sa sarili nila. Huwag nilang igiit sa'yo ang mga personal nilang mga kagustuhan. Naniniwala ba kayo na may nagtuturo na para maligtas sa mga tao, kailangan silang magpa-circumcise? Acts 15:1. Some came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Nakita nyo? Serious na serious ang mga taong ito. Kailangan daw magpatuli ang mga tao para sila maligtas. Paano ngayon kung hindi ka tuli, hindi ka naligtas? Sabi niya, kita mo ito, ang daming mga ganyang salita, ang daming ganyang turo. Sometimes it will look funny because we have the privilege of space and time that separates us from the issue. But even today, in our midst, there are many issues that are really very shallow. Mga sobrang mga pagpapahirap ng buhay ng mga mananampalataya. Yung iba gusto na magsisi, ba't ba na born again pa ako? Ayoko na nga, ang dami palang mga ganitong gulo. No? Kasi pinapahirap sa halip na padaliin ang paglalakbay na espiritual ng ating mga kapatid.
this salvation based on an ethnic icon, a cultural icon called circumcision. It was a big issue in the first century church. Ngayon, hindi na. But it used to be a very big issue. Galatians 2:4, this matter arose because some false brothers have infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. Marami daw mga huwad ng mga kapatiran ang nagbabalat kayo na sila ay mga anak ng Diyos, subalit ang misyon nila, hilahin muli ang tao sa paghihirap. Bigyan sila muli ng mga gapos at mga tali, pahirapan ang kanilang spiritual life sa pamamagitan ng napakaraming mga bawal at napakaraming mga batas. Misguided and engineered religion can repress, suppress, and oppress people. In fact, next to naked oppression, siguro ang pinakamalala na is religious oppression that is not easily discernible because it puts on the face of spirituality. Pero napakarami mga tao, they do not reach their fullest potentials dahil lagi na lang silang binrainwash na mag-sacrifice na lang lagi. Maraming mga tao na hindi nila nalasap ang mga magagandang inilaan ng Diyos sa bawat nila lang dahil wala nang iginiit sa kanilang isip ang relihiyon kundi magtiis. Kaya nga ganoon na lang ang tiniis ng Panginoong Jesus para mabawasan ng malaki ang titiisin ng tao. Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. Ang kalooban ng Diyos, ang tao ay magkaroon ng buhay na masagana, masaya, kaibig-ibig, maluwag, kapakipakinabang, at kanais-nais. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tayo pahirapan. Kaya dapat tinitingnan natin, Diyos ba ang may gusto nito o relihiyon lamang? Iba-iba kasi ang scholarship. Iba-iba ang emphasis. So, doon sa ang ina-emphasize ay yung gusto mo. Hiyang kasi sa'yo yun. Hindi masama yun. Sasabihin ng iba, naku, umalis sila sa atin, lumipat sila doon sa kabila kasi yung hilig nila na ibibigay doon. Bakit masama bang hanapin ang hilig ng tao? Sabi nga ng matatanda, kung saan nakahilig, doon bumuwal. Kung ang pinagkakahiligan mo ay hindi naman masama. Hindi naman alam mo na lumalapag ka sa salita ng Diyos, tapos doon ka pa humihilig. Siyempre, sumasama yan. Pero masama bang pasayahin ng tao ang sarili niya? Masama bang hanapin kung saan kahiyang at saan maluwag ang iyong dibdib? Another way to live in freedom, be with your kind. Ang hirap naman siyempre kung pusa ka, tapos ang kabarkada mo, puro aso. Mahirap yon. Be with people of like minds. Ang hirap din halimbawa na ang babaw-babaw mo, tapos ang lahat ng kabarkada mo, sobrang malalim ang isip. O kaya ang lalim-lalim mo, tapos ang kasama mo, puro mababaw. Parehong mahirap yon. Kaya dapat hinahanap mo kung yung mga kamukha mo, doon ka sasaya. You know what? One of the highest forms of happiness is to be with people who think like you. Ang hirap-hirap na ang kasama mo, lagi mo pinapaliwanag ang sarili mo, lagi mo siya kinukumbinsi, lagi mo siya sinusuhulan, pinipilit, tinatakot para lang sumama sa iyo kasi ibang takbo ng utak. Napakasarap nung ang kasama mo, yung sang-ayon sa iyo ang pag-iisip din. Magkatingin na lang kayo, nagkakaintindihan na kayo, natatawa na kayo kahit walang paliwanag. Di ba napakasarap ng ganun sa buhay? So kung ikaw naman ay walang kapera-pera, huwag ka nang umasam na laging bumabarkada sa mayayaman. Tuwing kainan, lagi ka nalang nagpapanggap na busog. Palibhas at wala kang gagastahin. Hindi sumama ka sa mga kapwa natin gutom para kahit konti lang ang pera mo, mukha ka ng mayaman. Dapat kinikilala mo kung saan ka ba dapat nakikibarkada para ka rin masaya. Proverbs 22 verse 7, the rich rule over the poor. So nagso-social climbing ka, ano mangyayari? Magiging chimay ka ng mayayaman. Natural. Nagso-social climb ka eh. Lagi ka nalang nakikiramdam, kakaba-kaba. Do you want to spend your life that way? Find the birds of your feather, and with them you flock together para ka masaya sa buhay. If you cannot afford it, do not hang out with the rich. You will end up becoming a servant. Really, whether you like it or not, you will end up becoming their servant. Do not hang out with chauvinists. Yung mga ayaw ka nalang tanggapin for who you are, people who do not accept, in fact, they reject your reality, don't go with them. Pag ayaw sa inyo ng mga tao, find other people. No? And you say, well, if you don't want me, we both lose. Dahil totoo yun. Hindi yung lagi mo igigiit na tanggapin ka ng iba, sa ayaw nila sa'yo Buong buhay mo na lang, pinipilit mong pumasok ka doon sa kanilang korte, hindi ka ganon. Kasi siguradong may katumbas ka rin, may katugma ka rin sa balat ng lupa. No? Mismatched company can enslave.
because you're forever adjusting. Or if not, you are forever trying to dominate the other person. In both cases, you will not be free. And you want to be free, brothers and sisters, be far enough from people. Although near enough. But you must be far enough. Live far enough as to have space to breathe, space to grow, and space even to fail. Because people fail once in a while. You cannot be perfect all the time. Pero pagka ang mga kasama mo, hindi sila nag-accommodate ng failure, ano mangyayari? Stress ka buong buhay. Pagka meron kayong taong malapit sa inyong puso, huwag na huwag hanggang kaya nyo na magtitira kayo sa isang compound o lalo na sa isang bahay at lalo na sa isang kwarto. Kaibigan mo yan, ang gaan-gaan ng loob mo sa kanya, sabi, halika, magsama na lang tayo sa dorm, mamaya magkagalit na kayo. No? Kung pinapahalagahan nyo ang isang tao, sikapin yung huwag siyang masyadong maging malapit. Kasi makikita nyo, ang mga kapangitan niya na pag malayo ay natatakpan ng makeup. At makikita niya rin ang mga kapangitan nyo, mamaya wala na kayo nakikita kundi mga pangit. So, gusto nyong maging magkakasundo, huwag masyadong magkakadikit ng bahay, pati mga magkakamag-anak. Dahil mamaya, tampuhan yan, away-away, nag-away ang mga magulang, pati mga anak, kasama na rin sa mga awayan, pati mga asawa, mamaya ubusan na yan ang lahi. Maganda ang magbiyanan ang bahay nila kung pinakamalapit, mga 5 bloke. No? Yun ang pinakamalapit. Pag naaamoy ng biyanan mo, ang gisa mo, mamaya napintasan ka pa, lumayo-layo ng konti. No? Mga lalaki, gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag nyo pagsamahin ng inyong ina at ang inyong asawa sa isang bahay. No? Dahil siguradong gulo ang hinahanap nyo niyan. Ngayon, kung hindi nyo kaya, economically, wala na tayong magagawa, gumawa kayo ng paraan para magkasundo. Pero habang kaya, naku, wag na lang. Yung mga nag-aasawang muli, nabiyudo kayo o nabiyuda, mag-aasawa kayo muli, gusto nyo tahimik na buhay, ibang bahay para sa bagong asawa at bagong pamilya. Kung kaya, dahil siguradong magiging imperno ang buhay nyo. Magkakagulo yan. Pagka pinapagalitan ng stepmother yung stepdaughter, kahit na dapat talagang pagalitan, ang isipin ng stepdaughter, kasi stepmother ko lang siya, kaya nagagalit. Kaya hindi ka na ngayon makapagalit, kahit pwede naman talaga dapat. Nagiging artificial ang samahan. Ang hirap-hirap ng sobrang mga close. Proximity with others can inhibit, limit, suffocate, bind, and imprison you. Kaya dapat, yung nakikita nyo lagi sa mga truck ng graba, distansya, amigo. No? Sa mga magkakamag-anak. Huwag masyadong malapit dahil mag-aaway din kayo. Sigurado yon, walang palya, mag-aaway kayo. No? Kung hindi kayo mag-aaway, yung mga anak nyo nag-aawayan, ganun din ang kakawian noon. Close family ties can sometimes mean suffocating family ties. Kaya, matuto na tayo sa karanasan ng mga nauna sa atin. You know, because of economic interdependence, that's the reason why many people are extra close together. Because they cannot afford to live apart from one another, so they live together. And what happens? Gulo. Isa pa po na mga napakahalaga, mga kapatid, kung gusto natin ng mapayapang buhay, huwag tayong masyadong palatanong. Nakita mo nang tahimik ang mukha ng isa, bakit nananahimik ka? Bakit ka nakasimangot? Nakasimangot na nga. Ba't ka naninimangot? Anong hinahanap nyo? Sagutin na kayo ng pabalang-balang dahil baka mainit na nga yung ulo, naninimangot na, tatanungin mo pa. Marami naman mga nanay, ganyan. Oh, bakit ganyan? Ba't ngayon ka lang? Oh, ba't di ka sumasagot? Ba't di ka kumikibo? Saka nyo na lamang hantayin mag-volunteer kung gusto makipag-usap. Kasi kahit anak nyo yan, may karapatan siyang hindi sumagot kung ayaw nyo kumibo. No? May mga nanay kasi, may mga tatay, may mga tiya na tanong ng tanong. Ano magkano yung binili mo? Napamahal ka. Magkano yung binili mo? Hindi naman niya pera. No? Ayaw mo nang sabihin dahil siguradong pipintasan. Nako, kung ako bumili niya, nakatatlo na ako sa halagang ibinili mo. No? Meron nga hindi mo na dinadalaw. Ba't di mo kami dinadalaw? Hindi ka na dinadalaw, nagtatanong ka pa. Mahirap bang isipin nyo na ayaw ka makita? Di ba? Dahil kung gusto kang makita, di nandyan yun. Pero sabi mo, ba't di ka dumadalaw? Ba't di ka tumatawag? Ba't di ka nagte-text? Magte-text ka. Ba't di ka nagte-text? Ayaw mo mag-text, ano? Siguro ayaw mo makipag-text sa akin. Obvious ba? So, wag nang tanong ng tanong. Alam niyo po yung pagtatanong, kadalasan naglalayo sa atin mga magkakamag-anak, magkakaibigan. Kasi sabi mo nga, ask me no questions, I'll tell you no lies. Huwag niyo namang pilitin ng taong magsinungaling pa
tatanungin nyo, pagsisinungalingin yung tao para yung madidinig nyo, yung gusto nyo madinig. Gusto nyo pa bang mangyari yun? Dapat marunong tayong makiramdam. Hindi lahat itinatanong. Akala nyo ba katangian? Ba ako, mahilig ako magtanong, itatanong ko talaga. Hindi katangian yun. Kagaspangan ng ugali. Na hindi mo iginagalang ang pananahimik ng kapwa. Kahit asawa nyo. Asawa nyo dadating tahimik. Hayaan nyo kung gusto niya talaga magkwento, magsasalita rin yan. No? Wag, huy, daddy, bakit tahimik ko? Huy. Mamaya nahataw ka na ng tubo tuloy, kahuhuy-huy mo dyan eh. Hayaan nyo lang siya kasi mamaya, pag ready na siya, magsasalita rin. Be far enough because it gives people freedom. Remember, pag pinag-uusapan po natin ng laya, hindi lang laya natin, laya din ang kapwa natin. Kailangan pinapalaya din natin sila. Hindi lang tayo yung nag-iisip na malaya tayo. Pinapalaya din natin sila from our needless interference, from our needless presence. People need space. Kahit mo anak yan, kahit mo kapatid yan, kahit mo magulang yan, kailangan niya kuminsan mapag-isa. Hayaan mo lang. Hindi na tuloy yung iba tuloy. Dahil punong-puno na, ang ginagawa na lang, biglang nag-aal sa balutan, lumalayas. Kasi hindi nakakakita ng compromise. Wala nang makitang solusyon, lalayasan ka na lamang. At alam niyo po, yung mga OFW, hindi lahat ng nag-OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, dahil sa pera. Meron din gustong-gustong makalaya sa pamilya. Sakal na sakal. Hindi na magawa ang ibig, ang tanging solusyon, manirahan sa ibayong dagat. Another way to live in freedom is to control, to limit, and to minimize your desires. 2 Peter 2:19, a man is a slave to whatever has mastered him. At ang isang tao na sobrang maraming hinahangad, maraming gusto, yan ay isang tao na magiging alipin. Sapagkat kumisay magpapaalipin siya, maabot lang ang kanya ninanais. Desire can compromise autonomy. It can compromise self-sufficiency, therefore freedom. Kaya tinuturo po ni Jesus, kontian nyo lang yung desire para wala kayong masyadong maraming amo. Pagka marami kang hinahabol, mapapagod ka. Kaya dapat simplify. 1 Peter 2:16, but he was rebuked for his wrongdoing by a donkey, a beast without speech, who spoke with a man's voice and restrained the prophet's madness. Pinag-uusapan dito, si Balaam. Pinag-uusapan dito, si Balak. Pinag-uusapan dito, donkey. Mga karakter ng isang kwento na sobrang kakaiba. Ang propeta, sinusuhulan ng isang hari na sumpain ng Israel dahil natatakot siya, sobrang lakas ng Israel, baka magyera sila, matalo siya. At yung propeta naman, dahil nasuhulan, susumpain nga niya ang Israel, pinigil na siya ng Diyos. Kaya sumakay siya sa kanyang donkey, at nung hindi na siya mapigil, yung donkey na nakipag-usap sa kanya, bakit na kasi ito, tuloy ka pa? Nakita mo na nga na pinagbabawalan ka. Sinita na siya ng donkey na ito, nakipagtalo sa kanya, dahil hindi na siya makapangatwiran. So there was a prophetic and a religious madness, and a beast had to correct the prophet. Dahil mayroong ginugusto. Yung ginugusto natin, pinipili, pinakokonte, at nang sa ganon ay hindi tayo sobrang naaalipin. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ang pinag-uusapan po dito, yung religious slavery ng mga Israelites under the traditions of their fathers. Sabi, dumating na nga si Kristo, pinalaya na tayo sa maraming gapos na mga ninuno natin. Ngayon ba, hahanapin niyo uli ang mga tali na ito para kayo'y maging alipin muli at mabawasan na naman yung mga kalayaan? So ang tinuturo is really freedom in Christ, not licentiousness. Hindi gawin ang lahat ng gusto at bahalang maisipan, kundi bawasan ang mga dinadala na hindi naman hinihingi ng Diyos. You really want to be free? Travel light. Naranasan nyo na ba na kayo ay nagbiyahe? Napagod ang mga braso nyo sa pagpapanggap na yung inyong hand carry or carry-on luggage ay magaan para lang hindi kayo bawalan ng airline personnel. Pero sa angkasin bigat ng Paracale Mines, ang mga dala nyong corned beef, no? At mga kung ano-anong mga delata at mga shampoo para lang makapagpasalubong kayo sa buong barangay, talagang kubang-kuba ka na sa carry-on luggage mo. Umakyat manaog ka ng mga hagdan, tumawid ka ng kahahabag mga lakaran, sumampa ka ng mga eroplanong dala mo yung kaya bigat-bigat. Ang hirap gawin.
Pero ginagawa natin dahil mapagmahal ang mga Pilipino sa kanilang mga kamag-anak. Alam nyo, kung hindi lang natin paghahanapan ng pasalubong ang mga nagbabalik bayan, dadalas ang kanilang mga uwi. Hindi naman mahal ang pamasahe sa eroplano kaya nila. Alam nyo kung ano ang nagpapahirap sa kanila? Yung pasalubong. At yung lahat umaasa na sila ay i-blow out. Kung 20 days dito si Balikbayan, 20 days siyang taya sa lahat ng gastusan. So hanggang hindi ka bangkay, hindi siya uuwi. Kaya umuwi lang yan pag may patay Di ba? O kaya pag may naghihingalo. Kasi pag may naghihingalo, wala namang umaasang may pasalubong pa siyang dala. Pero kanyo, uuwi lang ng ordinaryo, napakahirap gawin dahil dito sa mga mabigat na dapat mong dalhin. It's so nice to travel light. Kung kayo may mga kamag-anak, sabihin nyo sa kanila, alam nyo, magbakasyon lang kayo, huwag ka na magpasalubong. Huwag ka na magdala, meron naman dito ng mga yan. Sige na, hindi ka laging ikaw maglilibre. Gusto ka rin naming makita, ililibre ka rin namin. Nakita nyo, dadalas ang uwi. Hindi mahirap bumili ng ticket sa eroplano. Ang napakahirap, yung daming umaasang kamag-anak. So, travel light. Sa pagbabiyahe, nakita nyo ba kung minsan wala siyang dala, kundi ang liit-liit na bag, lakad siya ng lakad. Di ba sa inyo, ang sarap naman ng buhay nito? No? Ganon din ang ating buhay espiritual. Kung wala ka masyadong maraming dalang bawal, maraming dala kang mga hang-ups, marami kang dalang mga kung ano-anong mga negative thoughts, gagaan ang iyong buhay. Hebrews 12:1, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Kaya gusto nyong malayo ang marating, mabilis ang takbo, bawasan ninyo ang inyong mga dala-dalahin. Kailangan pagaanin ang buhay. Marami pa tayong dapat pag-usapan, subalit sapat na yan para ngayon. Ano ang ating gustong bigyan ng diin, mga kapatid? That Jesus wants you free. Jesus wants you to live in freedom. So, take care of yourself, take care of others, and remember all of these wise words that are all based on Scripture. Gusto ng Diyos, gumaan ang buhay ng tao. At kung tayo nagkakaroon ng religious experience, religious affiliation, religious activity, dapat ang bunga niyan lumalaya, hindi lumiliit ang mundo ng tao. Salamat po, O Diyos, dahil kayo'y mabuti sa amin. Dahil gusto nyo kaming lumaya. Ituro nyo nga po sa amin, Panginoon, kung ano mga iniimbento namin tali na nagpapahirap din sa aming sarili. Yung antaas-taas ng aming mga pride na pati gusto namin kausapin, hindi namin makausap dahil sa pride namin, nakukulong tuloy kami. Yung ignorance, yung sobrang mahiyain, wala nang magawa sa buhay dahil lagi na lang nahihiya, wala nang makain, wala nang mapuntahan, wala nang maranasan dahil laging nahihiya. At ipaalala nyo rin po sa amin, Panginoon, na isang napakalaking tali, yung tampurista. Tampo ng tampo, napakaraming hindi kinakausap, napakaraming nilalayuan, napakaraming iniiwasan, at napakarami tuloy pagpapalang hindi natatanggap dahil tampo ng tampo. Ituro nyo sa amin, Panginoon, na matuto kaming makibagay, maging sa aming mga kamag-anak, maging doon sa mga matatawag na mas bata sa amin, o kaya meron kaming otoridad. Ituro mo, Panginoon, na huwag silang maging mailap sa amin. Turuan mo kami nung asal na hindi nakakainis, hindi nakakasawa, hindi nakakapagod kasama, para kami samaan. Ipamukha mo sa amin ang tunay na kalagayan ng aming mga ugali, na tuloy ay bumabara sa napakaraming pagpapala na dapat ay dinaranas namin. Ipakita mo rin yung mga kabulagan namin, kakitiran ng isip, pagiging sobrang mapilit ng mga gusto namin, matigas ang ulo, kaya tuloy wala nang natutuwa sa amin. At kami tuloy ay nalalayo, nakukulong at napupuwera sa kanilang mga mundo. Ipakita mo rin, Panginoon, yung mga religious traditions na hindi naman kailangan pagdusahan dahil hindi nyo naman hinihingi. Teach us so that we can maximize the blessings, the enjoyment, the productivity in life that you all want us to experience. You want all of us to experience this, O God. Teach us. Magbulay-bulay tayo sa katahimikan, mga kapatid. Isipin natin, sino ba ang gumagapo sa atin? Ano? Palayain ang ating mga sarili mula sa mga ibang tao na gumagapo sa atin. Walang apo ang Diyos, lahat ay anak ng Diyos. So kahit ang mga tao may otoridad, hindi sila Diyos. Hindi sila dapat payagan na paliitin ang ating mundo, ikulong tayo, kawawain, apihin. We have a life to live. And that life, we report to God. So kailangan na palayain natin. Gagawa kayo ng paraan para kayo makalaya. Kung kayo ay sinisikil,
Tinatali, iginagapos ng kapwa, tao lamang, kahit sino pa siya, tao lang tayo pare-pareho. At tayo lahat ay anak ng Diyos. Kailangan ng tao ay malaya. At pag-aralan din natin mga kapatid, baka naman kayo ang nanggagapos sa iba. Baka kung matanda lang kayo ng ilang paligo sa kapatid nyo, sobra nyo ng kawawain, apihin. No? Baka naman kung kayo ang nagbibigay ng pera, kayo na lang lagi ang nasusunod. Baka naman tayo na ang nagkukulong sa ating kapwa. It is not the work of God, therefore it should not be our work. Siyasatin mo kami, Panginoon. Una, kung kami biktima na hindi kami malaya dahil sa iba, ituro mo sa bawat isa kung paano palalayain ang sarili sa tulong nyo. Alisin mo, Panginoon, sa amin at kami man ay gagawa ng paraan mawala yung inferiority complex, yung pagiging mahiyain, hindi makakibo, hindi masabi ang gusto, lagi nilang sunod-sunuran sa gusto ng iba. Teach us to be free, O God. Not licentious, not rebellious, not unruly, but free in accordance with your will. Pero ang mas mahalaga, Panginoon, hinihiling namin, ipakita mo sa amin ngayon kung may mga tao kaming ikinukulong o itinatali, kinakawawa, dinodomina. Should not be our work. Our work should be to help, to encourage, because we are not gods. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Ano ba ang kailangan natin mula sa Diyos ngayon? Tayo ituwid o tayo palayain mula sa mga liko na mga asal ng mga tao sa ating paligid? Alin man yan, no place is too hard for God to reach. No situation impossible for Him to correct if we are willing to let Him into our lives. Life must be enjoyed not only by you but also by people around you. There's enough space in the whole creation for everybody. God is God of infinite possibilities. Turuan mo kami, Panginoon, baka naman kami nang dodomina ng kapwa. Turuan mo kami kung wala nang makakilos dahil sa amin. Teach us. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at nawa ang Espiritu ng Diyos sumaatin at lubos pa nating maunawaan ang ibig sabihin ng kalayaan kay Kristo.